Ang araw, ako si John Lee Gaspar na sa A2G11 Gasten. Kami po ng aking mga kasama ay nasa pangkat 2. Ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang kasaysayan ng wika at panitikan sa panahon ng Rebolusyong Pilipino. Araw, halina't buksan ang ating isipan at dagdagan ang ating kaalaman. At narito pa ang iba pang halimbawa. Ano nga ba ang revolusyon? Ito ay nangangahulugang himagsikan. Ito ay ginagawa upang ipahayag ang pagkontra sa kasalukuyang pamumuno o mga palisiya. Ito ay karaniwang nagaganap sa isang pamahalaan. Halimbawa nito ay ang revolusyon ng mga Pilipino laban sa mga mananakop. Ito ay kasaysayan sa panahon ng Rebolusyong Pilipino. Ito ay saklaw ng taong 1872 hanggang 1903, naging makabayan at mapagimagsik ang panitikan sa panahong ito. Dito rin nakilala ang propaganda na tinatawag na propagandista ang mga kasapi nito. Sila ang mga anak ng nakaririwasang pamilya na nagsisipag-aral at nakatapos sa mga kilalang pamantasan. Ano nga ba ang propagandista? Ang propagandista ay sila ang mga may angking talino, may damdaming makabayan, may dakilang katapangan at lakas ng Narito ang pinakadakila at nakakahigit sa lahat ng propagandista kasama ng kanilang mga naisulat na nagkaroon ng ambag sa wika at panitikang. Jose P. Rizal, Noli Me Tangere and El Filibusterismo. Ang dalawang nobelang ito ay tuwirang naglalahad ng sakit ng lipunan, maling pamamalakad ng pamahalaan, simbahan, depekto ng edukasyon sa kapuluan, paniniil ng mga mapagsamantala at pagnanasang pakinggan ng mga may kapangyarihan ang hinaing ng bayan. Ating tatalakayin ngayon ay tungkol kay Marcelo del Pilar. Ang kadaguilaan ng Diyos, isang sanaysay na tumutuligsa sa mga praile at pagpapaliwanag ng kanyang sariling pagkaila sa kadakilaan ng Diyos. Ako po si Archie L. Calamagan and from A2G11 Gasten. Thank you for watching. Pangatlo, Graciano Lopez Jaena, Fray Batod. Isang paglalarawan tumutuligsa sa kabalayan, kamangmangan at pagmamalabis ng mga praile. Iba pang kasapi ng propaganda. Andres Bonifacio. Siya ang nanguna sa pagtatag ng katipunan. Emilio Jacinto. Siya ang utak ng katipunan at isinulat niya ang kartilya ng katipunan. Jose V. Palma. Siya ang sumulat ng pambansang awit ng Pilipinas. Apolinario Mabini. Utak ng himagsikan. Ano-ano ang mga akdang na isulat nila Jose Rizal, Graciano Lopez Ahina, Marcelo H. del Pilar? Ito ang mga sagot. Una, sa aking mga kababata, sa kanyang murang isip ay kinakita na si Rizal ng pagmamahal sa sariling bayan na masasalamin sa tulang ito. Ikalawa, Noli Me Tangere. Sa aklat na ito, hayagang pinakita ang masamang pamalakad ng mga Kastila sa Pilipinas at nahilig kalakarang lipunan para sa kanya ay isang malubhang sakit na gaya ng sakit na kanser. Ikatlo, El Filibusterismo. Sinasabing kung ang Noli ay isang nobelang panlipunan, ito naman ay nobelang pampolitika. Dito ay lantaran niyang inilarawan at tinulugsan ang mga kasamaan at katiwalaan ng pamahalaan, gayon din ng simbahan na nagtataglay din ng kapangyarihan na mumuno sa bayan. Putang ina nyo! Ultimo Adios. Ito lang sinulat niya habang sa loob ng Fort Santiago. La Juventud Pilipino. Sa kabataang Pilipino, binigyan diin ni Rizal ang pagpapahalaga ng mga kabataan sa edukasyon at sa pagpapaunlad ng kanilang magandang katangian. At ngayon naman ay tatalakayin natin ang mga akda ni Del Pilar
Una, pag-ibig sa tinubuang lupa. Salin sa Tagalog na tulang May Amor Patricio ni Jose Rizal na nalathala sa Diaryong Tagal. Pangalawa, Kaingat Kayo, satirikong version sa akdang sinulat ni Padre Jose Rodriguez na may ganito ring pamagat. Ang pangatlo o ang panghuli naman ay dasalan at tuksuhan, kahawig ng mga dasal na itinuro ng mga praile sa mga Pilipino na tumiligsa sa kaasalan ng mga praile. Naglalarawan sa mga perenong unang dating Pilipinas ay kasimpayat na mga insekto. Subalit ang pakaraan ng makakain ng papaya at saging naging butod o balakian tiyan. Katapusang Hibik by Andres Bonifacio. Sumikat na ina sa sinisilangan ang araw ng puot ng Katagalugan. 300 taong aming iningatan sa dagat ng dusa ng karalitaan. Walang isinuhay kaming iyong anak sa bagyong masasal ng dalita't hirap. Iisa ang puso nitong Pilipinas at ikaw ay di na ina naming lahat. Sa kapwa inay wala kang kaparis, ang layaw ng anak, dalita't pasakit. Pag nagpatirapang sa iyo'y humibig, lunas na gamot mo ay kasakit-sakit. Kapusing mahigpit ang mga Tagalog, hinain sa sikad, kulata at suntok. Makinahit biting, parang isang hayop. Ito baga, ina, ang iyong pag-irog, ipabilanggo mo't sa dagat itapon. Barilin, lasunin, nang kami ay malipol, sa aming Tagalog, ito bagay hatol, inang mahabagin, sa lahat ng kampon, aming tinitiis hanggang sa mamatay. Bangkay ng mistulay, ayaw pang tigilan, kaya kong ihulog sa mga libingan. Linsad na ang boto't lumuray ang laman, wala nang namamana itong Pilipinas. Nalayaw sa ina, kundi pawang hirap. Tiis ay pasulong, patente nagkalat, rekargot impuesto'y nagsala sa labat. Sari-saring silo sa ami ay iniisip, kasabay ng utos na tuparing pilit. May sa alumbrado kaya kaming tikis, kahit isang ilaw ay walang masilip. Ang lupa at buhay na tinatahanan, bukid at tubigang kalawak-lawakan, at gayon din pati ng mga halaman. Sa paring Kastila ay binubuwisan, bukod pa sa rito'y ang mga iba pa, huwag nang saysayin o inang Espanya. Sunod kaming lahat hanggang may hininga, Tagalog di ay siyang minamasama pa. Ikaw nga, o inang pabayat sukaban, kami ay di na iyo saan man humangan. Ihanda mo, ina, ang paglilibingan sa mawawakawak na maraming bangkay. Sa sang maliwanag, ngayon ay sasabog, ang barilat, kanyong katulad, ay kulog. Ang sigwang masasal sa dugong aagos ng kanilang bala na magpapamuok. Di na kailangan sa iyo ng awa ng mga Tagalog o inang kuhila. Paraiso namin ang kami ay mapuksa. Langit mo naman ang kami ay madusta. Paalam na ina, itong Pilipinas. Paalam na ina, itong nasa hirap. Paalam, paalam, inang walang habag. Paalam na ngayon,
katapusang tawag.